Magandang umaga po. Isang araw matapos magbitiw sa gabinete, palabang binatikos ni Vice President Jejomar Binay ang manhid at palpak umanong administrasyon ni Pangulong Noynoy Aquino. Sagot naman ng Malacanang, pwede naman sanang napag-usapan na lamang nila ni Pangulong Noynoy Aquino ang mga hinaing ni Binay noong bahagi pa siya ng gabinete. May news to go si Mariz Umali. Mga kababayan, may hangganan ang pagtitiis ng isang tao. Tama na. Sobra na. Gaya ng inaasahan ng ilan, binakbakan na ni Vice President Jejomar Binay ang administrasyon. Ang gobyerno kung saan kabilang siya bilang cabinet member sa loob ng 5 taon, hindi raw makatarungan at manhid at palpak. At sa paglilibot niya sa mga probinsya, hindi raw ramdam ng marami ang ipinagmamalaking kaunlaran ng gobyerno. Piling mga kaibigan lang daw at kapartido ang nakikinabang. Bigla ring kinalkal ni Binay ang mga dati ng batikos laban sa administrasyon. Pero noon ay hindi niya direktang ipinupukol. Gayunman tulad noon, maingat siya at di binabanggit ang Pangulo. Hinahayaan naman nila ang malawakang anomalya ng kanilang mga kasama at kapartido. Ang Disbursement Acceleration Program o DAP, ang Priority Development Assistance Fund o PDAF ng kanilang mga kakampi, kapartido at kaibigan, ang pangungutong sa MRT at ang massacre ng SAF 44 sa Mamasapal. Wala mang binanggit tungkol sa eleksyon, nakatahi sa mga batikos ang mga alok naman niyang alternatibo umano. Nagbitib po ako sa kabinete dahil hindi ako makapapayag na ipawalang saysay at siraan ang aking mga programang pangmasa. Binanggit niya rin ang paninira umano sa kanyang pamilya sa gitna ng panibagong banta ng suspensyon laban sa anak na si Mayor Junjun Binay. Kasabay ng kanyang talumpati ang pakikinig ng mga nagtipong taga-suporta sa Makati City Hall. Kung ang layunin ninyo ay paatrasin ako sa pagtakbo bilang Pangulo sa 2016, nagkakamali kayo. Hindi ako umaatras sa laban. Wala mang pinangalanan, tila may mga pinahahagingan naman. Inungkat ni Binay ang isyong malapit sa mga lokal na pamahalaan na ginagabayan ng DILG ni Secretary Mar Rojas. Wala pang tugon dito ang DILG at ang kalihim. Hindi nila pinananagot ang mga opisyal na pumigil sa pagpapalabas ng 2013 Internal Revenue Allotment o IRA ng mga pamahalaang lokal. Samantalang alam naman nila na karamihan sa ating mga bayan at barangay ay umaasa lang sa IRA. Hindi rin nabanggit ang presidential survey leader na si Senadora Grace Poe, pero may idiniin si Binay sa gitna ng dati ng pag-iit ni Poe na siya'y Pilipino. Ako po, ang inyong pangalawang Pangulo, si Jojo Binay, taas noong pinagmamalaki ang pagiging tunay na Pilipino sa puso at gawa. Sabi naman ng Malacanang, sa 5 taon ni Binay sa gabinete, wala raw siyang sinabing masama sa mga polisiya ng Pangulo. Ang mga batikos ni Binay, pwede naman daw sanang napag-usapan nila ni Pangulong Aquino noong naglilingkod pa siya sa gabinete. Bago dumistansya sa Pangulo, matagal ng batikos kay Binay ang pagdikit niya kay Aquino. Habang si Poe, kaalyansa man ng Pangulo, hindi naman nangiming magsalita laban sa kanya sa ilang issue. May matapang siyang pahayag noon sa operasyong ikinasawi ng SAF 44 at ang inclusiveness na inungkat ngayon ni Binay. As to the President, he is ultimately responsible for the Mama Sapano mission. There were huge mistakes. There were mistakes in the planning, in the order, etc. As I said, nobody is infallible. So certain aspects, the President, as they say, the buck stops with him. Tila yata na pag-iwanan rin ang marami nating mga kababayang nangangailangan. Sa tingin ko talagang hindi lamang sa paglilinis ng korupsyon, kung hindi pagtulong sa mga mahihirap. Yan tila ang dapat tutukan. Sabi ng mga political analyst, nakatulong ito sa performance ni Poe sa mga survey. Yung independent image niya apparently has worked in her favor, especially when she comes out strongly on important issues. Ngayon, ayon sa analysts, posible na rin itong gawin ni Binay. Lagi ninyong kasama sa hirap at ginhawa. Ngayon ay namumuno sa oposisyon. Mariz Umali, GMA News.